نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa surah Hujurat. Ito po ay surah Madani. Ibig sabihin, ibinaba doon mismo sa Madina. Kaya bago tayo magsimula, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayo mga sumasampalataya, tinatawag ulit ang mga merong paniniwala kay Allah. Basta makarinig kayo ng ganon, ya ayyuhalladhina amanu, may kasunod talaga dyan. Utos o kaya ipinagbabawal niya. Pero dito sa talata na ito, ang kasunod ng ya ayyuhalladhina amanu ay pagbabawal. Kaya sabi dito, huwag ninyong pangungunahan si Allah at kanyang mensahero, at katakutan ninyo si Allah, katotohanan si Allah ang tagapakinig na maalam. Kaya dito sa surah na ito, mga kapatid, bawal na bawal tayo mangungunahan kay Allah. Sabi sa tafsir sa Ibn Kathir, mga kapatid, sa panahon ng mga sahaba, sabi nila, sana pinadala ganito, sana ganitong batas na batas. Sa time na bumababa ang Quran, sa panahon ng pagsasabatas, inuunahan na nila si Allah, subhanallah, bawal na bawal yan. Kasi po tayo mga Muslim lang, o kaya mga susuko lang, magtatalima lang. Huwag natin pangunahan si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsasabatas. Kasi nga, iyon ang karapatan ng Allah. Siya po ang manlilikha, siya po ang hakim, siya ang may karunungan. Kaya bawal yun. Tapos ano pa? At kanyang mensahero. Bawal din mangunahan ka sa propeta o salam. Kaya sa atin, tinuturuan pala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang asal. Allahu Akbar. Kaya gano'n na gano'n din sa pag-aaral, mga kapatid. Kung gusto nyo matuto, dapat matuto ka muna ng tamang asal sa pag-aaral. Huwag na huwag nyong pangungunahan ang inyong mga guro. Makinig muna. Huwag kayo makipagdebate na masyado. O kaya magpalalim. Intayin niyo ang guro o magturo sa inyo. Kung alam nyo na, meron na kayong pundasyon, yun, walang problema. Magpalalim na kayo. Pero kung wala ka pa namang pundasyon, tapos nangunguna ka na, yun ang masamang pag-uugali yan sa pag-aaral. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, sa time na yun, tinuturuan ang mga sahaba, mga kasamahan ng mahal natin propeta o salam. Kasi sa time na yon, panahon yun ng pagtuto nila sa kaalamang Islamiko. Kaya pagtuturo ng magandang asal at kasabay na doon, kaakibat doon ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pundasyon talaga yung mga kapatid sa pag-aaral. Dapat matuto ka muna ng tamang asal at saka matakot kay Allah. Kaya kasunod sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an yahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong sumasampalataya, huwag ninyong taasan ang inyong mga tinig ng higit pa sa tinig ng propeta, at huwag ninyong lalakasan sa kanya ang pananalita katulad sa pakipag-usap ninyo ng malakas sa bawat isa. Baka mabubura ang inyong mga gawa habang hindi ninyo namamalayan.
Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, yun pala ang pangunguna sa propeta. Wag na wag niyong lakasan. Sa time ni Prophet Salam, merong nakipag-away doon. Nakipag-alita, nagsigawan sila. Ayon sa tafsir, si Omar at si Abu Bakar. Kaya sa time na bumaba yan ang talata na yan, subhanallah, hindi na si Omar talo kaagad. Nagtatanong talaga siya, tinatanong niya kaagad kung ano yun. Kaya ganoon ang pag-uugali, mga kapatid, sa time ng Prophet Muhammad Salam. Dapat wag na wag yung lakasan ang inyong mga tinig. Kaya ang ano na yun, syempre ang propeta yun, ang guro siya. Kaya pwede natin ma-apply yan sa mga guro natin, mga kapatid. Sa time na nag-aaral tayo, wag niyong lakasan busis niyo sa harap ng inyong guro. Kasi masamang pag-uugali yan ng bilang mga ngaral. Kaya mga sahaba, natakot talaga sa time na bumaba yan. Isa sa mga natakot, ayon sa tafsir ni Ibn Kathir, si Thabit bin Qais. Kasi si Thabit bin Qais, napakalakas ng boses niya. Kapag magsalita siya, parang sumisigaw. Kaya dahil doon natakot sa talata na yan. Sa lungkot niya, mga kapatid, sinasabi niya, ako na yun ang tinutukoy ng talata na yun. Na nabura na ang aking mga gawa. Kaya ako mapabilang na sa taga-impyerno. Subhanallah, yun ang nasabi ni Thabit bin Qais, kasi sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinanong nila kay Prophet Muhammad Salam, sinabihan sila na si Thabit ibn Qais hindi yan taga-impyerno, taga-paraiso yan. Kaya kumalma ang yan yung isa sa mga kwento, mga kapatid, na nakukuha natin ng aral na grabe ang kanilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi basta-basta kasi itong maging malakas ang busis mo. Kaya sa panahon natin, wala ng Propeta Muhammad Salam, ang paggalang sa kanya sa oras na siya'y nabubuhay, ganun din sa oras siya'y namatay na. Kaya kung nandoon tayo sa kanyang libingan, example, bumisita tayo sa Masjidun Nabawi, pagpunta natin doon, dapat alamin mo pa rin ganun pa rin ang ating pag-asal. Ang ating asal sa piling ng mahal natin Propeta Muhammad SAW, na dapat wag na wag mong lakasan ang busis mo. Ang iba doon nagsisigawan, subhanallah. Ano yun? Ang hukom doon, makruh. Ibig sabihin, kasuklam-suklam. Hindi naman pupunta sa haram yan, kasi sa time ng haram, sa time na buhay siya. Pero sa panahon natin, ay namatay ng Propeta Sallam, makruh ang taasan mo, busis mo doon sa libingan ng Propeta Sallam. Kasi nga, dapat igalang mo pa rin ang Propeta Sallam kahit nasa kabilang buhay na siya. Kaya, tapos sabi dito sa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innal ladina yagudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladina imtahanallahu qulubahum bittaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang mga yaong nagpababa sa kanilang mga tinig sa piling ng mensahero ni Allah, ang mga iyon ay yaong nasubok na ng Allah kanilang mga puso para sa pagkatakot, kaya mapapasa kanila ang kapatawaran at matinding gantimpala. Allah, tingnan nyo, ganun na ganun pala sa Islam kapag sumunod ka sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isa ritong utos na ang pinagbabawal niya, lakasan ang busis sa piling niya, kung binabaan mo, kung ikaw kasali sa mga sahaba, Allahu Akbar, napakalaking karangalan po yan kasi nabanggit ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay nasubok na ang iyong puso. Nasubok, subhanallah. Lahat kasi yung mga utos, mga bawal, mga pagsubok yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niya makita ka niya kung ikaw ba talaga ay isa sa mga mapagpasalamat o isa sa mga mapagtakwil. Gusto niya makita ka niya kung ikaw ba isa sa mga sumusunod o mga walang hiya o mga walang utang na loob. O kaya titignan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kasali ka ba sa mga matiisin o walang pasyensya. Kaya po mga kapatid sa Islam, itong mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag
natakot ka sa Allah, nagtiis ka, sumunod ka, mapapasa iyo. Katulad dito sa banggitin, mapapasa kanila ang kapatawaran, kapatawaran ng Allah. Igagawad sa iyo, kapatid, na hindi ka itatapon, ibubulid doon sa impyernong apoy. At saka matitinding gantimpala. Yun po yun sa paraiso ng Allah. Kaya kapag ikaw naligtas sa impyerno at nakapasok sa paraiso, yan na yan ang napakatinding gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang mga, tapos sabi dito, kadugtong dito sinabi ng Allah, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang mga yaong tumatawag sa iyo mula sa likod ng mga silid, karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. Kaya dyan sa time ni Prophet Muhammad Sallam, syempre yung mga bahay niya, hindi naman masyado katulad ng palasyo. Napasilid lang nga dito sa sinabi ng Allah. Ganon talagang buhay ng propeta. Bahay niya napakaliit, silid lang. Meron nga isang hadith na kapag magsudyod si Prophet Sallam, matatamaan niyang paa ni Aisha. Subhanallah. Ganon na ganon kaliit ang kanyang bahay. Tapos inaangat na naman ni Aisha ang kanyang paa para makasudyod ng propeta. At binabalik niya naman ang kanyang paa kung nakatayo ulit ang propeta. Kaya sa na ito mga kapatid sa Islam, ang mga tao na yun, iatawag nilang propeta o salam doon sa labas. Sumisigaw. Kabastusan talaga yan sa propeta o salam. Hindi dapat gawin niya ng mga mananampalataya. Kaya sinabihan sila ng Allah, mga karamihan sa kanila hindi nakakaunawa. Kaya parang parang insulto talaga yan sa mga ganun. Sumisigaw ka dyan. Tinatawag mo, pwede ka naman magkatok. Katukin mo. Kahit alam mo ang boses mo, umaabot doon sa kabila ng kanilang mga pintuan, lalo ng propeta ng salam, dapat kumatok ka pa rin. Magbigay galang ka. Kasi propeta yun eh. Hindi ka ba nag-iisip? Kaya tayo mga kapatid, ganun doon po tayo tinuruan ng Allah. Dapat meron talaga tayong galang. Lalo na sa mga ulama natin, sa mga scholar natin, galangin natin sila. Hindi bastusin mo katulad ginagawa sa Facebook. Ikisan lang, subhanallah. Wala talagang galang. Wala silang respeto. Pwede mo naman kausapin sa sa message, di ba? Kaya kaya mga sahabag ginaganyan ng Allah subhanahu wa ta'ala para turuan sila na igalang nilang mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sakaling nagtiis talaga sila, nagtiis sana sila mga kapatid, hanggang sa ikaw ay lalabas sa kanila, talagang ito ay naging mainam pa para sa kanila. At si Allah ang mapagpatawad na maawain. Kaya tingnan nyo pagkasabi dito, at kung sakaling nagtiis lang sila, nagtiis, yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya talaga dito mga kapatid. Kung nagtiis lang sana sila mga kapatid, hindi pwede na iano mo talagang propeta. Kaya ang ibang mga sahaba, ganun sila mga kapatid kung gusto nila mag-aral. Katulad ginawa ni Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Hindi niya nga kinatok ang isang sahabi na mayroong alam sa hadith. Hinintay niya doon sa labas. Kaya ganun na ganun kasi nga dito tinuturuan na pala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat hintahin sa time na ganun ang pagrespeto nila mga kapatid. Ginagalang nila kasi ang mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganitong mga usapin. Magtiis lang sila, hihintay sila doon kahit anong init mga kapatid. Kung dapat igalang talagang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mainam yan at si Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagpatawad na maawain. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kaya kung isipin natin o iguni-guni natin mga kapatid, sa Islam hindi lang pala batas ang pinag-aaralan. Dapat
pag-aralan mo rin ang mga tamang asal. Ha? Kasi ang tamang asal, doon mo yun ma-apply lahat-lahat. Ang takot mo kay Allah, ang pagiging mabuti mo, maging matuwid mo. Kasi syempre naman, propeta yun. Ha? Hindi katulad sa panahon natin, kahit matatanda na, hindi nila ginagalang, binabastos nila. Ha? Nagsisigawan pa sila. Kaya sa mga courts, yung sampo sa court, nagsisigawan kayo dyan, subhanallah. Hindi ganun ang doon. Kaya sa Prophet Salam, sila Omar nga, si Abu Bakar, tingnan nyo, mga malalaking sahaba na yun, sinabihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsitigil na sila. Hindi na sila nagsisigawan sa piling ng mahal nating Prophet Salam. Naging nagiging maghalang na sila. Inuunawa talaga nila ang kanilang mga posisyon na dapat ang magbigay ng batas ang mahal nating Prophet Salam. Kasi nga Prophet Salam naghihintay rin ng wahi, ibig sabihin kapahayagan mula sa kalangitan. Kaya huwag niyong pangungunahan ang mahal nating Prophet Salam sa mga batas niya. Kaya gano'n na gano'n mga kapatid ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At karamihan talaga dito sa Suratul Hujurat na ito. Dito yan kinuha ang hujurat. Sa mga silid. Mga kwarto, mga maliliit lang mga kapatid. Kasi mahal natin Prophet Salam, doon lang siya nakatira sa maliit na silid. Kaya kung isampol may mga kakilala kang may alam sa Islam, huwag mong gawin ganyan din. Dapat igalang mo talaga siya. Huwag mong sisigawan dyan sa bahay niya. Hoy, labas na dyan. Ustad, labas dyan. Usap tayo, huwag kapastusan talaga yun. Walang galang talaga. O kaya sa isang post ngayon, high-tech na ngayon sa Facebook, ipopost mo talaga sa wall niya. Subhanallah. Hindi ka ba marunong mag-Facebook? Meron nga dito, kasamahan ko sa trabaho, nagsasalita siya, nagla-live siya. Isiningil siya sa utang. Sa talaga, sa wall talaga. Ustad, may utang ka ba sa akin? Subhanallah. Puro kapastusan talaga. Nagsasalita ka dyan, tapos yun makikita mo sa wall mo. Ustad, ang utang mo, hindi mo binigay. Pwede mo naman i-message mo lang. Kaya mga kapatid system, ganun na ganun ang tinuro talaga ng Allah. Na magiging magalang tayo, magiging may respeto tayo. Tapos, babaan mo ang iyong boses. Dapat kung gusto mong matuto, huwag kang magmamarunong muna. Kaya mga estudyante, mashallah, matututo talaga kapag ikaw ay magiging nakikinig ka lang muna. Hanggang balang araw sa pag-kukolekta mo yan ng mga datos, mga impormasyon, mga kaalaman patungkol sa Islam, magagamit mo na, doon mo na mabubuksan yan. Sobrang ganda pala ng iyong natutunan. Kasi nga, kinuha mo talaga sa tamang pamamaraan. Hindi ka nag-shortcut, hindi ka bulakbol, o kaya hindi ka nangunguna ka kaagad. Allahu Akbar. Kaya ang mga nangunguna, tingnan nyo, sa time ng Salam, hindi sila pinapauna. Alam kasi ng alam na hindi magandang kanilang gagawin Tingnan sa panahon natin. Inuuna nila lagi ang kanilang opinion. Kaya tuloy, maraming pagkakamali, maraming naliligaw, maraming nagbibigay ng mga patwa na mali-mali. Subhanallah. Kasi nga inuuna nila sarili, hindi muna siya nagbasa ng mga sahaba, mga hadith sa Quran, nag-shortcut kasi. Kaya yun ang mga yun isa sa mga o kaya hindi sila nagiging magandang asal nila sa harap ng kanilang mga guro. Dapat ganoon Dapat matuto ka muna ng tamang asal. Dapat may kausap kang guro, meron ka maging magandang pag-uugali mo sa kanyang harap. Allahu Akbar. Yan ang mga ng Islam. Itong ng Suratul Hujurat. Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng Suratul Hujurat para sa mga ngaral. Lalo na tayo mga Muslim, simula pa lang sa pag-aaral, yun dapat gawin natin din. Katulad ginawa ng mga sahaba, si Allah mismo ang nagturo, mga kapatid. Si Allah mismo ang nagturo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kadugtong sa number 6,
Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, o mga yaong sumasampalataya, kung meron dumating sa inyo na masamang tao na may dalang balita, kung gayon ay dapat ninyong suriin. Marahil matatamaan ang isang pangkat dahil sa kamangmangan at saka magsisi kayo sa inyong mga nagawa. Kaya dito sa sinabi ng Allah, mga kapatid, medyo mahaba tong na ito eh. Kasi may tafsir talaga tong isang tao anong ginawa niya. Pero kukunin lang natin ang pinapahiwatig ng Quran. Inshallah sa sunod na ibalikan natin. Ang ito, ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag merong mga dumating na balita, lalo na ang nagbabalita ay hindi mo maasahan o kaya hindi mapagkatiwalaan, hindi kilala, walang history record na sino yan. Kaya ang utos ng Allah, kung gayon ay dapat ninyong suriin. Allahu Akbar. Hindi kagad maniwala ka. Lalo na sa panahon natin, subhanallah, dumadami ang fake news. May deep videos nga Nagagawin niya ang picture, magagawin niyang video, subhanallah. Nakakatakot nga sa panahon natin Baka makita mo siya, hindi pala totoo kasi pala, AI na pala nagpagalaw sa kanya. Kaya yun ang mga dapat suriin talaga. Ang pagsusuri, dapat tanungin mo talaga ang tao. Huwag maniwala ka lang sa sabi-sabi. Iba kasi, subhanallah, sabi-sabi lang, kagad, 100% pure na tama. Yung subhanallah. Hindi ganoon ang balita, mga kapatid. Alam naman natin ang balita, mayroon yung dalawang taglay. Tumataglay ng katotohanan at tumataglay ng kasinungalingan. Kung naniwala ka sa kasinungalingan, kasali ka na rin sa pagsisinungaling. Kaya dapat suriin talaga. Pupuntahan mong tao, kaysa magsikawan kayo dyan, awayin mo pa, lilibakin mo pa, sisiraan mo pa siya, subhanallah. Ganun ang nangyari sa panahon natin, mga kapatid. Nagsisiraan dahil sa maling balita na umabot sa kanya. Binalitaan siya according to lang. Subhanallah, naniwala ka agad. Si ganito, masamang tao yan, huwag yung bigyan kasi ginagastos lang niya sa ganito. Subhanallah, tuloy. Ang mga tao nawalan ng tiwala sa kanya, tuloy na talaga, mga kapatid. Tama talaga sinabi ng Allah dito, marahil matatamaan ang isang pangkat dahil sa kamangmangan. Kamangmangan yun Bakit ka nagpapakalat ng fake news? Ano bang dahilan bakit nagpapakalat ka ng fake news? Ang sa panahon natin, para sumikat, subhanallah, wala na talaga sa hulog Para sumikat ka, para kumalat ang marami kang views, gagamit ka ng mga kasinungalingan. Ganun ang patok sa panahon natin. Ang patok na patok, mga peking balita. Hindi niya alam, maraming mapapahamak. At lahat ng napapahamak, meron talaga siyang kabahagi sa kanilang mga kasalanan. Kahit sumikat nga ang videos mo na post mo, pero ang kasalanan mo, karga mo yan hanggang sa araw ng paghuhukom. Kapos sabi dito ng Allah, at saka magsisi kayo sa inyong mga ginawa. Dito sa mundo, magsisi ka talaga Paano na sa kabilang buhay? Na pinakita sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dumami na ang iyong mga pagkakasala. Kasi nga, nagpakalat ka ng mga fake news. Tingnan nyo, dahil sa fake news, nasira ang isang bahay. Napatay ng asawa ang kanyang asawa. Kasi dahil sa fake news. O kaya nasampal yung anak niya. Kasi nabalitaan sa kapitbahay, ganito, subhanallah. Kaya lumayo ang loob niya. Kasi nililibak siya. Ganun mga pangyayari, mga kapatid. Ang iba nag-aakala na hindi man naman pala tama. Katulad sa mga ginagawa sa panahon, masamang hinala yan kasi siya
Subhanallah. Huwag kang hinala lang hinala. Dapat tanungin mo, suriin mo. Kaya sabi dito, patabayyanu. Suriin. Sa time nga ni Prophet ng Salam nga, inutusan niyang isang kasama niya na kuliktahin ang sadaka, ang zakah sa mga tao na yun. Pagpunta niya doon, nakita niya mga tao nagtayuan. Akala niya papatayin na siya. Kaya bumalik siya at sinabi niya Propeta Salam na nagmurtad ng mga tao na yun. Gusto pa nila akong patayin. Nagalit ang Propeta Salam. Tingnan niyo, nagalit. Kaya dumating yung mga tao na yun, nagsabi, ya Rasulullah, naghihintay kami sa iyong ipinadalang mensahero, pero wala namang dumating. Sabi ng Propeta Salam, totoo ba kaya papatayin ninyo siya? Sabi, hindi yan totoo. Inihintay lang. Tingnan nyo, gihintayan lang pala. Akala niya, papatayin na siya. Gano'n na sa kwento sa hadith, mga kapatid. Kaya binaba tong talata na ito dahil dyan. Na akala niya, papatayin siya. Gano'n na gano'n. Huwag kang mag-akala. Tingnan mo talaga, suriin mo. Pagtanong-tanong ka. Ang iba kasi, pag-aakala lang. Kaya tatakas na, tapos gagawa na lang ng istorya, ng mga kwento na wala namang palang katotohanan. Inshallah mga kapatid, hanggang dito na lang. Sana meron kang napulot ang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.